Nasangkot sa isang matinding krimen ang tatlong masayahing magkakapatid na ito kung saan sila ay humarap sa kasong murder dahil sa pagpaslang sa kanilang ama. Pero sa pagbubukas ng investigasyon, nailahad sa lahat ang impyernong buhay na kanilang pinagdaanan. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay isa sa mga kontrobersyal na cases sa bansang Russia na kinasasangkutan ng tatlong dalaga. Ang magkakapatid na sina Maria, 17 years old, Angelina, 18 years old, at Christina, 19 years old, ay inatake ang kanilang sariling ama. Sinaksak nila ito ng ilang beses na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kalaunan nang nadiskubre ang krimen, hinuli kaagad ng mga otoridad ang tatlo bilang pangunahing suspect sa pagpatay. Humarap sila sa kasong murder kung saan posible sila makulong ng hindi pa baba sa 20 taon. Gayunpaman nang nagsimula na ang investigasyon, marami silang nadiskubring mga mabibigat na sekreto tungkol sa pamilya na bumago sa buong pagtingin nila sa mga salarin. Ang mga detalye sa totoong nangyari sa loob ng kanilang tahanan ay sobrang kakilakilabot na siguradong mas maiintindihan mo kung bakit naganap ang krimeng ito. Ang kanilang kwento ay nagsimula mga 25 years na ang nakakaraan nang makilala ni Mikhail Khachaturian ang magiging ina ng kanyang mga anak na si Aurelia Dunduk. Una silang nagtagpo noong taong 1996 sa isang bus stop sa Moscow, kung saan ang mga panahong iyon, 17 years old pa lamang si Aurelia, habang 34 years old naman si Mikhail. Si Mikhail ay isang mayamang lalaki na may maraming koneksyon sa mundo ng mga kriminal at sa pulisya. Samantala si Aurelia naman ay isa lamang mahiyain at simpleng dalaga mula sa kalapit na bansa na sumusubok pang hanapin ang kanyang lugar sa mundo. Noong una niyang nasilayan ang dalaga, nagkaroon na siya kaagad ng interes dito kaya inalok niya ito at ang kanyang ina ng masasakyan pa uwi. Doon na nagsimula ang kanilang relasyon hanggang sa loob lamang ng maikling panahon, inimbitahan nito si Aurelia na makipag-live-in sa kanya. Bagaman napakalaki ng agwat ng dalawa para sa isang seryosong relasyon, pinagsang-ayunan naman iyon ng isa dahil wala naman siyang iba pang mapupuntahan. Yun nga lang ang inaakala niyang magandang buhay na makakamtan niya kasama ni Mikhail ay magiging isa lang palang malupit na bangungot. Sa ilang buwan pa lamang nilang pagsasama, trinato niya na kaagad ng marahas at walang kagalang-galang si Aurelia. Sa katunayan, patuloy niya itong binubugbog kahit pa ang isa ay nagdadalang tao na sa kanilang unang anak. Pero gawa ng kanyang murang edad, tinanggap niya na lang muna ang sitwasyon dahil na rin takot ito sa kanyang mister. Pagkaraan ng isang taon, nagpakasal ang dalawa nang tumapak na sa legal age si Aurelia. Gayunpaman, hindi nila opisyal na niregister ang kanilang pag-iisang dibdib kahit pa ito ay ginanap sa isang simbahan. Ang dahilan nito ay hindi gusto ni Mikhail na magkaroon ng kahit anumang karapatan ang kanyang asawa sa kanyang yaman at pera. At upang masigurado pa iyon, ang lahat ng kanyang mga bank accounts at ari-arian ay ipinangalan niya sa kanyang ina at mga kapatid. Di tumagal, isinilang naman ni Aurelia ang kanilang panganay na lalaki na pinangalanan nilang Sergey. Nang tumungtong sa edad na 8 months old ang bata, gusto sana ni Aurelia na bisitahin ang kanyang mga magulang. Pero sa kasamaang palad, pinagbawalan siya ng kanyang mister na umalis ng apartment at sinampal pa sa muka. Mula ng araw na iyon, hindi na siya nakaalis pa ng bahay sa sumunod na 5 taon. Ang gusto ni Mikhail, manatili lamang ito sa apartment, magsilang ng kanyang mga anak bawat taon at alagaan ang buong pamilya. Kaya 1 taon pagkatapos maipanganak ang kanilang panganay, isinilang naman ang anak nilang babae na si Christina. Sinundan iyon ni Angelina at ni Maria na pawang may tig-1 taong gap din. Kalauna nagsimulang pasekretong gumamit si Aurelia ng contraception para makapagpahinga ito sa pagbubuntis. Ang problema naman, dahil hindi alam ni Mikhail ang kanyang ginawa, inisip niyang baka baog talaga siya nang naghihinala rin na baka ang mga bata ay anak ni Aurelia sa ibang lalaki. Nagresulta ang mga bagay na iyon sa mas marami pang pag-aaway at pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa. Sa pagdami ng kanilang mga anak, naging palala ng palala din ang ugali ni Mikhail sa mga bata. Noong una, trinato niya naman sila ng maayos, pero sadyang may galit lang talaga ito sa kanilang ina.
Patuloy niyang pinagbawalan itong umalis ng bahay nang walang pahintulot at hindi rin siya pwedeng kumausap ni Numan sa telepono. Samantala sa bawat pagkakataon na ito ay galit, pinagbubuntungan niya si Aurelia sa pamamagitan ng pananakit rito. Ginusto naman itong makaalis at makatakas sa ganoong sitwasyon pero wala lang siyang mahinga ng tulong kasi hindi naman siya makalabas ng bahay. Hindi rin niya makausap ang kanyang pamilya at wala rin siyang sariling pera dahil hindi naman siya pinapayagan ni Mikael na magtrabaho. Sa kabila nun, palagi pa nitong pinagmumuka sa kanyang asawa na pabigat lamang siya at umaasa lang daw ito sa kanya. Kahit pa ang totoo, ginagamit niya lang din naman si Aurelia bilang katulong. Sa loob ng ilang taon nilang pagsasama, araw-araw itong nasa bahay lamang para magluto, maglinis at mag-alaga ng kanilang anak nang halos walang pahinga. Sinubukan na nitong tumakas dati ng maraming beses nang isa pa lamang ang kanilang anak para sana humingi ng tulong. Gayunpaman, dahil may malakas na koneksyon si Mikael sa pulisya at iba pang mga kriminal, palagi lang siya nitong nahahanap. At sa bawat pagkakataong iyon, pinagbabantaan niya ito na kung susubukan daw ni Aurelia na tumakas muli, papatayin niya silang mag-ina. Ito ang pinakadahilan kung bakit napipilitan siyang manatili sa tabi ng isang demonyo. Ang kanyang kalbaryo ay hindi lamang dahil kay Mikael, dahil inaabuso at sinasaktan rin siya ng kanyang biyanan, ng kanyang mga hipag, at pati na rin ang iba pang mga kamag-anak ng kanyang mister. Tinatawag nila si Aurelia ng masasakit na salita at wala rin silang ginagawa kung sinasaktan ito ni Mikael sa kanilang harapan dahil iniisip nilang nararapat lang iyon sa kanya. Ang masamang ugali ni Mikael ay hindi lamang limitado sa kanyang pamilya, kundi ganoon din ang pagtrato nito sa ibang tao. Palagi pa nga itong may dalang baril kahit saan man siya pumunta, kung saan madalas itong ireklamo ng kanyang mga kapitbahay sa pulisya. Pero syempre, walang kahit sino man ang may gustong makipagtalo sa isang agresibo at aroganteng tao. Sa kabila ng madami niyang koneksyon, wala talagang may nakakaalam sa kung ano ang kanyang pinakahanap buhay. Wala itong regular na trabaho, ngunit araw-araw siyang umaalis ng bahay. Kaya hinala ng kanyang mga kapitbahay, sangkot siya sa pagbibenta ng mga iligal na mga bagay. Yun nga lang, wala silang matibay na ebidensya para mapatunayan iyon. May iba rin nagsasabi na sangkot di umano ito sa mga iba pang malagim na krimen, gawa ng iba't ibang mga tao ang nagtatransfer palagi ng pera sa kanyang bank account kada buwan. Ang alam lang ng mga otoridad, si Mikael ay maliit lamang na bahagi sa mundo ng mga kriminal kung saan hindi naman ito maikokonsiderang sobrang mayaman. Sa katunayan, nakatira lamang ang kanilang pamilya sa isang maliit na apartment at hindi rin naman sila nabubuhay ng marangya. Sa loob ng bahay, marami itong itinatagong mga armas na sa bawat pagkakataong siya ay nagagalit o nawawala ng pasensya, madalas niyang inilalabas ito para takuting patayin ang sinuman. At taliwas sa kanyang pag-uugali, ikinukonsidera ni Mikael ang kanyang sarili bilang isang relihiyosong tao. Madalas itong pumupunta sa Israel para magdasal sa simbahan at iyon ay dahil na rin sa paniniwala na makakabawi siya sa kanyang mga kasalanan sa ganoong paraan. Kahit pa sa pagdaan ng panahon, lalo lamang lumala ang pagtrato ni Mikael sa kanyang pamilya. Pagbabahagi pa nga ni Aurelia kalaunan, may isang araw na sa sobrang pambubugbog ni Mikael sa kanya, kinailangan na siyang dalhin sa hospital. At nang tinanong siya ng mga doktor kung ano ang nangyari, diretso naman itong sumagot na ang may kagagawa nun ay ang kanyang asawa. Ang nakakalungkot lang daw, kahit pa nakarecord ang kanyang mga sinabi, walang sino man ang gumawa ng kahit anong aksyon. Sa pangkalahatan kasi, isang paniniwala na sa Russia na walang sino man ang dapat na mamagitan o mangialam sa mga personal na problema ng pamilya. Kaya kahit may isang pagkakataon pang binugbog mismo ni Mikael si Aurelia sa estasyon ng pulisya, muli wala pa rin kahit sino ang sumubok na pigilan ito. Sa paglaki ng mga bata sa sumunod na mga taon, lalo namang lumala ang tensyon sa pagitan ni Sergey at ng kanyang ama. Walang masyadong amor si Mikael sa kanyang panganay dahil sa paghihinalang hindi niya ito totoong anak. Sa edad na 16 years old, bigla na lang niya itong pinalayas mula sa kanilang tahanan nang hindi man lang binibigyan ng pera o kahit anumang gamit. Dahil doon, natutulog lamang ito sa hagdan sa labas ng kanilang apartment kung saan minsan binibigyan din naman ito ng pagkain ng kanyang ina. May mga pagkakataon ding pinapapasok niya ito sa loob ng bahay kapag tulog na si Mikael, subalit nang nadiskubre niya iyon, sobrang nagalit ito na nagbanta rin siyang papatayin di umano niya silang lahat. Kaya upang proteksyonan ang kanyang ina at mga kapatid, wala nang magawa si Sergey
kundi ang tuluyan na lamang lumayo sa kanyang pamilya kahit ito pa ay labag sa kanyang kalooban. Sa inyong makikita, ang magkakapatid na sina Christina, Angelina at Maria ay lumaki sa isang environment na puno ng takot at pananakit. Nang sila ay maliit pa lamang, sila ay trinato naman ng mabuti ng kanilang ama. Ayon pa nga sa mga guro ng mga dalaga sa kanilang paaralan, ang tatlo ay palagi namang masaya at mukha ring maayos. Lingid sa kanilang kaalaman, gustong-gusto ng mga ito na pumapasok sa school dahil yun lang ang paraan para matakasan nila ang kaguluhan sa kanilang tahanan. Kahit papano, nagkaroon pa din naman sila ng normal na buhay kung saan sa tuwing wala pa nga ang kanilang ama sa bahay, may mga pagkakataon pang pumupunta sila sa mga party o kung hindi naman kaya ay nagpapaparty sa kanilang tahanan. Gayunpaman sa pagtagal ng panahon, pahirap din ang kinalagyan nilang sitwasyon. Nag-iba ang paningin ng kanilang ama sa kanilang tatlo at nawalan ito ng interes kay Aurelia. Kaya noong taong 2015, tuluyan na itong nagdesisyon na palayasin ang kanyang asawa sa apartment nang tinatakot ang isa na kung hindi siya aalis, papatayin daw niya ito. Sa makatuwid, kahit paayaw niyang iwan ang kanyang mga anak sa puder ni Michael, wala siyang nagawa kundi sumang-ayon na lamang. Nang panahong iyon, ang mga dalaga ay may edad lamang na 14, 15 at 16 years old. Mula noon, hindi na sila nabibisita ng kanilang ina dahil ipinagbawal iyon ni Michael at napilitan lang sumunod ang tatlo, gawa na rin ng takot sa kanilang ama. Lumala pa ang kanilang bangungot kalaunan nang pinahinto rin sila ni Michael sa pag-aaral at ito ay para saluhin nila ang mga responsibilidad ng kanilang ina sa paglilinis, pagluluto at ang pinaka nakakakilabot sa lahat, pati ang pakikipagtalik sa kanya. Upang maisakatuparan iyon, nag-set up siya ng isang espesyal na bell na kung saan kapag pinipindot niya ito, tutunog ang isang signal sa kwarto ng magkakapatid. Ang ibig sabihin nun, kailangan nilang pumunta sa kwarto ng kanilang ama agad-agad. Minsan tatawagan niya ito para magmasahe sa kanya, sumabay sa kanya para maligo, at iyon ay sa kahit anong oras niya man gustuhin. Bukod pa doon, nag-install din siya ng mga kamera sa loob ng bahay upang mabantayan niya ang bawat kilos ng tatlo. Kung sakaling sila ay magiging suwail sa kanyang mga kagustuhan, pinaparusahan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pambubugbog o di naman kaya ay binabaril niya sila ng isang airgun. Sa mga bihirang araw na nagagawang makapasok ng tatlo sa paaralan, madalas silang makikitang may mga pasa at galos sa katawan. Dahil dito, lahat ng kanilang kapitbahay at guro ay alam na dumaranas sila ng hindi magandang bagay sa kanilang tahanan. Gayunpaman, wala din silang nagawa para matulungan ang tatlo. May mga pagkakataon din kasi na pumupunta si Michael sa paaralan ng magkakapatid at harapan niyang pinagbabantaan ng baril ang kanilang mga guro. At nang halos tuluyan nang natumigil sa pag-aaral ang mga dalaga, doon na nagsimula ng investigasyon ang administrasyon ng eskwelahan. Kinontak nila ang Child Protection Authorities pero wala din namang nangyari. Ito mismo ang dahilan kung bakit takot ang tatlo na magreklamo sa kahit sino man, lalo na sa mga pulisya. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang pananamantala ni Michael noong taong 2014 nang si Angelina ay 14 years old pa lamang. Isinama niya ito noon sa isang biyahe niya sa Israel at habang sila ay naka-check-in sa hotel, doon niya na tinake advantage ang sitwasyon. Inutusan niya si Angelina na gumugol ng oras kasama niya sa kwarto at iyon ay upang gumawa ng mga malalaswang bagay. Paliwanag niya pa sa dalaga, hindi daw niya ito totoong anak kaya pagkatapak niya ng 18 years old, pwede niya na itong maging asawa. Pagka-uwi nila sa Moscow, nagpatuloy lang ang pang-aabuso niyang ito kahit pa ang kanilang ina ay kasama lang din nila sa bahay. Pagkalipas ng isang taon nang naitaboy niya na si Aurelia mula sa apartment, doon na rin niya isinali ang iba pa niyang mga anak sa kanyang kakilakilabot na mga pantasya. Kinumpirma ng mga iba't ibang eksaminasyon ang lahat ng pang-aabusong ito na pati ang mga kaibigan ng magkakapatid ay nagboluntaryo ding tumistigo sa mga pananamantala. Dahil sa katunayan, si Michael ay nagsisend rin ng mga hubad niyang larawan maging sa mga kaklase ng kanyang mga anak. Sa lahat ng kanilang pinagdaanan, hindi na ito nakayanan ng isa sa kanila na pinagtangkaan nitong tapusin ang sarili niyang buhay. Sa kabutihang palad, naagapan pa ito nang nagawa naman siyang dalhin kaagad sa hospital. Ayon naman sa bunsong si Maria, may isang beses naman daw na ipinatawag siya ng kanyang ama sa kwarto upang humingi ng tulong sa kanya para sa isang medical issue.
Nang tumanggi siya rito, pinilit siya nitong isakay sa kotse at dinala sa isang kagubatan. Pagkarating doon, itinali siya nito sa isang puno at pinagbantaan gamit ang kutsilyo. Sa kabila nun, nanindigan ang dalaga na hindi niya susundin ang hinihingi ng kanyang ama na bilang parusa, iniwan siya nitong nakatali sa puno ng ilang oras. Para sa magkakapatid, wala nang ibang paraan para makatakas pa sa impyernong buhay kasama ng kanilang ama. Pakiramdam nila, sila ay mga alipin lamang na dapat sumunod sa kahit anumang pagnanais nito. Nawala na rin sila ng pag-asa na puntulungan pa sila ng mga otoridad o kung sino man. Maging ang mga kamag-anak ng kanilang ama ay palagi rin kumakampi rito dahil hindi sila naniniwala na kaya niyang gawin iyon sa kanyang mga anak. Bilang resulta, pakiramdam ng tatlo, nakulong na sila sa ganoong buhay dahil wala silang sariling pera at wala ring ibang matitirhan. Ang isang bagay pa, napakabata pa ng isa nilang kapatid. Ang ibig sabihin, kung sakaling lalayas man sila, siguradong ipapahanap lang ito ng kanyang ama at ibabalik siya ng mga otoridad sa kanyang puder. At gawa ng hindi naman nila kaya na basta na lang itong iwan, tiniis muna nila ang lahat ng pagpapahirap sa kanila ng kanilang demonyong ama sa loob pa ng ilang buwan. Dumating ang July 27, 2018, may isang nangyaring bagay na tuluyang tumulak sa magkakapatid sa kanilang hangganan. Kakauwi lamang nun ni Michael mula sa kanyang treatment sa isang psychiatric clinic nang makita niyang hindi malinis ang bahay. May nakita siyang mga buhok sa sahig at nagkalat din ng mga gamit. Dahil dito sobra siyang nagalit at nagsimulang magwala na naman. Ang isang ikinagalit pa niya, gumastos ang tatlo ng pera nang higit pa sa budget ng kanyang pinahintulutan. Upang parusahan ng mga ito, paisa-isa niyang ipinatawag ang bawat dalaga sa kwarto kung saan sprinayan niya ang mga mukha nila ng pepper spray. Nagresulta ang bagay na iyon para mahimatay si Christina, gawa ng ito ay may asthma. Nang makatulog na ang kanilang ama, doon na nila pinagkasundo ang tatlo na papatayin nila ito. Alam nila may kutsilyo ito sa kotse, kaya bumaba muna sila para kunin iyon bago bumalik sa loob ng apartment. Maliban pa rito, may kinuha rin silang isang martilyo mula sa kanyang mga tools. Si Michael noon ay natutulog sa isang rocking chair, kaya maingat silang lumapit sa likuran nito bago sinimulan ang pag-atake. Hinampas siya ni Angelina ng martilyo sa ulo habang sinaksak naman siya ng kutsilyo ni Maria. At ang ate nilang si Christina ay pinuno naman ng pepper spray ang mukha nito. Siyempre nagulat si Michael sa biglaang pag-atake. Nagawa nitong makatayo pa noong simula bago sinubukan niyang lumabas ng apartment at natapilok sa hagdanan. Nang puntong iyon, kinuha ni Angelina mula kay Maria ang kutsilyo at tinuluyan nito ang kanilang ama sa pamamagitan ng pagsaksak diretso sa kanyang puso. Iyon na rin ang pinaka naging sanhi ng kanyang kamatayan kung saan base sa otopsiya, nagtamo ito ng 36 na saksak sa kabuuan. Upang subukang malusutan ng krimen, nagpasya ang tatlo na sugatan ang kanilang mga sarili gamit ang kutsilyo upang palabasin na inatake sila ng kanilang ama. At nang tumawag na sila sa pulisya, ipinaliwanag nilang dinipensahan lang daw nila ang kanilang sarili kaya nila nagawa ang pagpatay. Gayunpaman kalaunan, binawi nila ang salaysay na iyon at nagbigay ng totoo at sinsero nilang konfesyon. Noong July 28, 2018, during sa interogasyon, inako nila ang ginawang krimen kaya humarap silang tatlo sa kasong murder. Bilang si Maria ay isang minor de edad pa lamang noon, inihiwalay nila ang paglilitis ng kanyang kaso sa dalawa niyang ate. Pero pagkalipas lang ng ilang araw, pinalaya din ang tatlo dahil base sa mga eksaminasyon, wala sa maayos na mental na kalusugan ang magkakapatid. Ang bunsong si Maria ay idineklarang insane sa panahon ng pagpatay at nailahad din sa investigasyon ang pang-aabusong pinagdaanan nila. Kagaya ng nabanggit ko pa kanina, nag-undergo sa psychiatric treatment si Michael sa isang hospital at ayon sa salaysay ng mga doktor, isa itong taong puno ng galit at pagkamuhi. Siya ay sadyang agresibo at paiba-iba din ang modo. Gayunpaman pagdedepensa naman ng kanyang pamilya, si Michael daw ay isang disenteng lalaki na hindi kayang saktan ng kanyang mga anak. Ang paniniwala nila, sinadya ng magkakapatid na patayin ito para sa pera. Pero sa korte, napatunayan ng prosekusyon na walang makukuhang benepisyo ang tatlo sa pagkamatay ng kanilang ama dahil isinailalim nga nito ang pangalan ng lahat ng kanyang mga bank accounts at ari-arian sa kanyang ina at mga kapatid. Dagdag pa doon, ipinaglaban ng prosekusyon na sadyang self-defense lang ang dahilan kung bakit nila nagawa ang krimen.
At iyon ay upang maihinto na ang pananakit nito sa hinaharap. Sa mga kadahilanang ito, pansamantala muna silang pinalaya ng korte habang wala pang ibinababang sentensya. Ang paglilitis ng kaso ay higit na sa 5 taong tumatakbo, nang ibig sabihin, hindi pa rin sigurado ang magiging kapalaran ng 3 dalaga. Basta sa ngayon, sila ay pinagbabawalang tumira sa iisang bahay o makipag-usap man lang sa isa't isa. Bawal rin silang gumamit ng internet o tumanggap ng kahit anumang interview sa mga media. Pinayagan silang maghanap ng trabaho pero hindi sila pwedeng mag-aral sa kolehiyo dahil pwede silang makulong sa kahit anumang oras. Ang nakakalungkot na kasong ito ay nagresulta sa malakihang rally at pagpoprotesta kung saan maraming mamamayan ng Russia ang nagpakita ng kanilang suporta sa 3 magkakapatid. Hiniling nila sa gobyerno na palayain ang mga ito dahil naniniwala silang walang kasalanan ang mga dalaga at biktima lamang sila ng karahasan. Hinihiling din nila na baguhin na ang batas laban sa domestikong karahasan. Pero sa kabilang dako naman, may ibang tao din ang nagsasabing sila ay mamamatay tao na dapat parusahan. Hindi ko kinokondena ang pagpatay, subalit sa kasong ito, malinaw na ilang beses binigo ng mga otoridad na maprotektahan ang magkakapatid. Walang tumulong sa kanila dati, kahit pang malinaw sa mga mata ng iba na may mga pang-aabusong naganap o kahit pa naririnig nila ang mga sigaw ng mga ito na humihingi ng tulong sa loob ng apartment. Naging posible ang sitwasyong iyon dahil wala pa rin namang batas sa Russia laban sa domestikong karahasan. Sa paningin ng mga kapulisan, ang away pamilya ay dapat panatilihing personal at hindi dapat pinapakialaman. Gayunpaman ang realidad, ang mga ganitong gulo ay kadalasang nauuwi sa pagpatay. Noong March 2020, nagbukas ang korte ng kaso laban kay Mikhail Khachaturian posthumously para sa kasong sexual assault, sexual coercion at torture. Doon kinilala nila ang magkakapatid bilang ang kanyang mga biktima. October 2023, iniulat naman na si Anatoly Rezinkin, ang First Deputy Prosecutor General ng Russia, ay dininay ang request para maaprubahan ang pagsasakdal kina Christina at Angelina. Subalit kinontra naman ito ng Investigative Committee. Hanggang sa araw na ito, iniimbestigahan pa rin nila ang kaso sa kung ano ba talaga dapat ang kahahantungan ng paglilitis. Basta sa ngayon ang mahalaga, ang magkakapatid ay patuloy na nakakatanggap ng therapy para sa kanilang trauma at sila rin ay nananatiling malaya. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.